Hindi ko na po ito i-record tong part na to para hindi kayo mahiyang magtanong. Thank you. Okay. Tubig pala. Basahin po natin John 15:6. John 15:6. Tayo po tayong lahat. Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire. And nakakatakot. Pray tayo. Lord, salamat po sa warning. Salamat po because every time you warn, Lord God, you do this out of your utmost and sincere love for us, Lord. Thank you for your measure knows no bounds, Lord God. Your love everlasting, Lord. Your grace immeasurable. We thank you, Lord God, for we are beneficiaries, recipients, Lord God, of your grace for us. We thank you, Lord God, and as we continue to learn your word today, we ask, Lord God, that you allow us to grow deeper in love with you. All glory to you in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sige po, upo na po kayo. Okay. Okay, mas maiksi po ito kaysa doon sa kanina, ha? Kasi conclusion na po ito. Okay, sabi ni Jesus kanina, chapter 15, verse 2, sabi niya, yung mga hindi nagbubunga, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. Okay? So again, sinabi ko sa inyo kanina, yung Greek word niyang take away ay airo or aire, yan. Aire or airo. Okay. So sa Mounds Interlinear Bible na merong Greek airo, okay, yan aire. Ibig sabihin to number 1 to remove or to take away or number 2 to lift up. Okay? Tapos sa verse 2 yan. Okay, tinanin niyo yung progression. Ngayon nasa balik tayo sa verse 5. Ano sabi sa verse 5? Without me, you can do nothing. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you. Ang ganda sa verse 4, oh, remain in me as I also remain in you. Ibig sabihin, manatili kayo sa akin, kagaya ng pananatili ko sa inyo. Ibig sabihin, nauna siya. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, nauna siyang nanatili, kagaya ng pananatili niya sa atin, ini-encourage na tayo na manatili sa Kanya. Tapos pinapakita niya yung result, kung ano magiging bunga kapag nanatili ka sa Kanya. Pinapakita rin niya yung repercussions, kung ano magiging resulta pag hindi ka nanatili sa Kanya. Okay? Tapos, sabi niya kapag hindi ka namumunga, lift up ka ng Father niya, so either of the two, ili-lift up ka. Tapos nasa verse 6, yung mga nililift up ni Lord, tapos ayaw. Ulitin ko okay. May mga nililift up si Lord, no? Ginawa mo na lahat, pero matigas talaga ulo. Okay. Nangyari, verse 6 na. Bakit ko nasabi? Kasi ibang Greek word ang ginamit diyan, okay? Ang ginamit diyan na Greek word, yung throw away. Ang ginamit diyan na Greek word, John chapter 15 verse 6, yung throw away, ang Greek word na ginamit diyan ay eblethe. E-B-L-E-T-H-E, eblethe. Okay, so, iba na yan, hindi na yan nililift up. Hinagis na talaga yan. Okay? Kailan yan nangyayari? Okay? Isang buong taon yan yung process niyan . Isang buong taon yung process. Okay? I wanna make it clear with you, sa Bible, mayroong mga taong tumigas ang puso sa Diyos, kagaya ni Pharaoh. Di ba? Mga tumigas ang puso sa Diyos. Pero alam nyo, walang tao na pinatagas ng Diyos ang puso na labag sa sarili niya. Wala. Walang mabuting tao na ginawa niyang salbahe. Wala. Lahat ng tumigas ang puso sa kasalbahian, pinaglaban nila yung pagiging salbahe nila. Naintindihan nyo? Si Pharaoh, ilang beses yun sinabihan ng let my people go. Bago sinabi ng Diyos,
Ngayon, panahon pa lang ni Abraham, alam niya na mangyayari yon because God is outside time. But just because God knows it's gonna happen, it does not mean He's responsible for that. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo? Kasi nasa labas siya ng panahon eh. Halimbawa, manood ka ng TV. Habang nanonood ka ng TV, live na nangyayari, naglalaban halimbawa si Pacquiao at si Hatton, so nasa loob tayo ng panahon nila. Ngayon, ni-record yun. Alam ko na yung mangyayari. Papanoorin ko ngayon. Nasa labas na ako ng panahon na nangyari yun. Naintindihan nyo? Alam ko na mangyayari. Ni-record ko na eh. Gets nyo? Pero tanong, ako ba sumuntok doon? Hindi. Pero pwede ko sabihin, yuyuko si Hatton, pag-angat ng ulo niya, i-uppercut ni Pacquiao, tulog. Tama? Ang galing nun. Napanood nyo laban na yun? Napanood yung documentary? Sinasabi ni Hatton, memorize na daw niya kung paano gawin ni Pacquiao. Sabi niya, ganito, yuyuko si Pacquiao, tapos fake, tapos gaganon. Memorize ko na yan. Yun, yung memorize niya, yun yung nangyari sa kanya. Na-anticipate niya, pero sa sobrang bilis ng pag nangyari siya in real time, hindi mo sabi ni sino yung isa? Si Rios. Sabi daw niya, nung nasa loob daw siya ng parang 3 Pacquiao yung kalaban niya. Sobrang bilis daw, andito lang, tapos andito na. Pag pinapanood mo kasi ng malayo, di ba, pinapanood mo sa TV, parang akala mo normal lang. Pero pag nandun ka, sabi ng mga kasparing ni Pacquiao, mga world champion to sabi nila, mga black to, mga world champion, sabi nila, marirealize mo yung kaibahan ng world champion at saka ng 8th division world champion. Makikita mo yung sobrang layo ng kaibahan kapag nakasparing mo si Pacquiao. Sabi ng isa, world champion din siya, nakalimutan ko pangalan black siya. Sabi niya, natatandaan lang daw niya, hindi daw si Pacquiao, hindi daw kagaya ni Mayweather na mahirap tamaan. Madali daw tamaan si Pacquiao kasi hindi mahilig umilag. Nagpapatama talaga siya para makalapit siya. Pero pag nag-umpisa na daw si Pacquiao umatake, ang matatandaan mo na lang daw kung ano yung kulay ng gloves niya. Nung nag-sparring daw, parang yun sa Dragon Ball, yung gumaganong-ganon lang. Totoo pala yun. Pag mabilis talaga, kasi ang galing ng footwork ni Pacquiao, gumaganon-ganon siya yung angles niya. So kung nakaganyan ka, pag suntok sa'yo, tapos gaganti ka, andito na siya. Ang bilis niya, naiikot na niya yung kalaban. So sabi niya, ang natatandaan lang niya, kasi kulay dilaw yung gloves ni Pacquiao nung nag-sparring sila, ang natatandaan lang niya, mga guhit na kulay yellow. Tapos, pagkatapos, pag gaganti ka na, wala na si Pacquiao, nakalayo na. So makikita mo lang, puro yellow na guhit, tapos masakit. Yun lang. Okay? Ngayon, pag pinanood mo yun, nasa labas ka ng panahon. Diba? Pero hindi ikaw yung gumawa noon. Intindihan nyo? Si Lord ganun din. Pag may mga kriminal, nasa labas na ng panahon, alam niya gagawin noon, pero hindi siya yung nagpa-krimen doon. Intindihan nyo? Kasi yung iba, pag i-comfort para lang i-honor si Lord, alam mo, na-rape yung anak mo, kalooban ng Diyos. Hindi. Pinagbawal nga niya yun eh. Naglagay nga siya ng death penalty para doon eh. Ba't mo sasabihin kalooban niya? Okay? Ang pwede mo lang sabihin, niloob ng Diyos na magdesisyon ang tao. Pero yung nangyari, hindi niya yung gusto. Kaya nga paparusahan ng Diyos yun pagdating ng judgment. Kaya nga may judgment eh. Right? Eh di sana kung lahat na nangyari, gusto ng Diyos mangyari, di sana walang judgment sa dulo. Sana meron lang awarding. Di ba? Lahat ng mga kriminal, na ginawa kong kriminal, likay dito, bibigyan ko kayo ng prize. Di ba? Dapat gano'n. Gets nyo? Okay, pero doctrinal na ito. Okay, sinasabi ko lang, pinapaintindi ko sa inyo, yung character ni Lord. Bakit? Kasi ito, warning ito. Warning itong mabigat. Meron yung kaparehas sa Psalm chapter 1. Psalm chapter 1, if you can pull up Psalm chapter 1, verse 1 to 6, ang sabi, sa Tagalog, mapalad ang taong hindi naaakit yung masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Verse 2, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. His delight is in the word of the Lord. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot lagi na umunga sa kapanahunan. Ngunit ibang-iba. Ito na, ang masamang tao, ipa ang kawagis. Ipa. Yung pag naggaganon ka ng bigas, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ngayon yan. Sabi ni Lord, kapag hindi ka connected sa Kanya, para kang yung branch na hinahagis kasi natuyo na. Yung natuyong branch, hindi siya matigas,
Hindi siya pwedeng pang furniture. Hindi siya matigas. Hindi mo siya magagamit sa pangtukod, pang furniture, hindi. Kasi vine lang yun eh. Bagging yung bagging yung grapes eh. Okay, so kung hindi siya connected, malambot siya. Tapos tuyo. So kung tuyo siya, marupok na siya, hindi mo rin siya pwede ipantali. So basically, wala siyang gamit. Ang gamit lang niya, fuel. Ang gamit niya, panggatong, pangsunog. Yun na lang yung pinakapakinabang niya. Meron mga taong ganyan. Walang taong walang pakinabang, lahat ng tao meron eh. Ang pinakamababang pakinabang ng isang tao, bad example. Yun ang mangyayari. Pag kumalas ka kay Lord, ang mangyayari sa'yo, bad example. Yun wag niyong gagayahin yun, tinan niyo nangyari. May silbi ka pa rin. Ikaw yung bad example. Nagets niyo? Pero si Lord ba nag-design para maging ganun ka? Hindi. Nilift up ka pa nga eh. Diba? Sa verse 2, nilift up ka pa nga. Pag hindi ka namumuha, ililift up ka ni Lord. Okay? Nagigets niyo ba? Okay. It does not rule kasi masyadong pinapakomplicate ng iba eh. Hindi ito tungkol sa kung sino mas makapangyarihan, tao o ang Diyos. Hindi. Kasi yung kakayahan ng tao magdesisyon, galing sa Diyos yun eh. At pati lahat ng pagpipilian, galing din sa Diyos eh. So anong meron? So pag pumili ka ba ng mali, natalo mo ang Diyos? Hindi naman eh. Sino naglagay ng puno ng buhay sa Eden? Si Lord. Sino naglagay ng puno ng masama at mabuti? Si Lord. Sino namili? Tao. Nung pumili ang tao, pag pumili ang tao ng mabuti, ano mangyayari? Mabubuhay siya ng walang hanggan. Kanino galing yun? Sa Diyos. Kung pumili siya ng mali at mamamatay siya, ibig ba sabihin mas magaling na siya sa Diyos? Hindi. Bakit? Yung kakayahan niyang pumili, galing sa Diyos. Pati yung pagpipilian, galing sa Diyos. Sa totoo, konti lang naman pagpipilian sa buhay eh. Kahit yung mga simpleng bagay na pinipili natin, pag gising mo sa umaga, nananarrow down yung choices mo. Pag dilat mo, anong gagawin ko? Mag-in-in pa ba o gugulong-gulong ba ako dito o tatayo na ako? Okay? Paano ako tatayo? Uupo ba ako muna? Tatayo ba ako bigla? Mas maganda uupo muna kayo para hindi magra-rush yung blood sa head ninyo. Di ba? Anong gagawin ko? Magpe-pray ba muna ako? Magba-Bible o magsiselfone na ako? Titignan ko na kung ano sinasabi ng mga tao sa akin. Mamimili ka lang, konti lang yan. Pagbukas mo ng banyo, ano gagawin ko? Maliligo ba ako? Magtutoothbrush muna. Di ba? Bakit? Kasi, ang pwede mo lang piliin, yun nasa choices. Sabi ko kanina, darating ang isang moment sa buhay ng tao, hindi niya kayang piliin yung happiness. Bakit? Nawawala sa options. May mga, tinan nyo yung katabi nyo, tinan nyo siya. Yan, oo. Yan tao na yan, hindi ko alam kung gaano mo yung kakilala. First time ko kayong ma-meet, sinisiguro ko sa inyo, yung iba sa inyo dumating na, yung iba darating pa lang. Darating sa buhay ng tao na yan, na mauubusan siya ng dahilang sumaya. Kahit anong gawin niya. Na-experience ko yun eh. Nakakasaya sa akin mag-games eh. Nung namatay tatay ko, ginawa ko, nag-games ako. Tumutululuha ako habang nag-games. Di ako sumaya. Kasi tulo lang ng tulo yung luha ko. Hindi mo pwede mag-inom, hindi mo ako umiinom. So yun na yung pinaka, wala, hindi talaga. Kahit saan ako pumunta, malungkot. Oras talaga ng lungkot yun. No? Totoo pala yun, nagdidilim yung, nag-ano yung paligid, nag-iiba kulay. Nagsisepia. Nagsepia yung paligid nung namatay tatay ko, 2012 yan. Nagsepia talaga paligid. Nagpunta akong data blitz, ang kulay-kulay doon, di ba? Punta akong data blitz para lang maihi. Thank you, Monsignor. Okay. Maubos yung dahilan mo para sumaya. Darating yun. Yung iba sa inyo dumating na. May isang araw na naubos yung dahilan mo para sumaya. Pero pag dumating yan, eto, huwag nitong kalimutan ha. Pag dumating yung araw na yan, sinisiguro ko sa inyo sa biyaya ng Diyos, merong matitira kahit isa lang. May matitira kahit isa lang na dahilan para magpasalamat. At hanggat kaya mo magpasalamat, kahit hindi ka masaya, sasaya ka pa ulit. Yung understanding na yan kung ng design ng Diyos no, sa gratitude, sa happiness, kaya ka talaga niyang itawid. Okay? Huwag kang susuko. No? Palipasin mo lang, hintayin mo si Lord. Ha? Okay. Dito, sabi ni Lord, He is like, sa branch while He cuts off every branch. Sa verse 6 po, verse 6. If you do not remain in me, you are like, para kang. You are like, allegory kasi ito. Right?
Para kang, kung hindi ka mananatili sa akin, ang mangyayari sa buhay mo, mangyayari sa'yo, para kang yung tuyong baging o yung tuyong sanga na hinahagis sa apoy. Karugtong na karugtong ng verse 5. Without me, you can do nothing. Kaya yung iba, effort, todo talaga, pero di makapag-add ng value sa buhay ng ibang tao, hindi sumaya-saya, laging stress, nasa ministry pero laging burnout, nasa church pero puro away ang pinagagawa. Alis ng alis sa GC. Pag aalis pa, mag-a-announce, aalis na ako sa GC ito. Tas gawa ng ibang GC, tas ang pag-uusapan, yung mga nasa kabilang GC. Gawa ng away. Kaya sabi ko sa misis ko talaga, hindi ako tinawag ni Lord mag-administrative pastor. Hindi ako head pastor eh. Program director ako sa church at napaka-amiable ko na na program director. Kung walang problema, di ko inaayos. Titingnan ko, pag maayos, sabihin ko, congratulations, job well done, ulit. Ito lang area of improvement ninyo. Babalikan ko kayo next week. Okay, thank you. Good. Ganun lang ako. Right. Misis ko, iba. Yung misis ko ang ang outreach pastor doon eh. Kasi church nila yun eh. Navaliches ako, Cavite yun eh. Nag-migrate ako eh. Grabe. Minsan nilalagnat na sa stress talaga. Kasi away ng away yung mga leader. Away ng away. Nag-away na naman siya. Ano pinagawa yan? Tapos pag tinatanong ko pinagawa yan, natatawa na lang talaga ako eh. Talaga? Nagalit daw yung isang Bible study leader kasi yung isang leader namin, kinumusta yung Bible study niya. Bawal kumustahin? Na-bypass daw siya. Paano ka na-bypass? Magkakakilala tayo dito. Magkakaibigan tayo eh. Kailangan magpapaalam sa'yo, kinumusta lang. Nasa isang pare-parehas tayo leader, magkakapatid tayo dito. Bawal kumustahin. May nagkasakit eh. Alam mo naman magpapaalam kami lahat sa'yo para kumustahin yon. Ano to, networking? Ano tingin mo dyan, downline? Nagpapabayad ka ba? Kung ano-ano na lang kababawan. Pinag-aawayan sa church. Naglilingkod sa Panginoon. All in the right form. Tama yung form. Pero yung intention, yung motive. Ang tagal ko na po sa church eh. 10 years old ako, nagsiseminar na ako ng love, courtship, and marriage. 10. Katabi ko nanay ko. Ako lang bata. Kasi walang maiwan sa akin sa bahay. Tatakot sila pag iniwan ako, baka pagbalik, wasak-wasak na yung bahay. Baka puro drawing na yung pader eh. Hingilig ko mag-drawing nung yung sakahan, tapos yung may kubo, tapos may araw, tapos may mga ibon na nakaganoon. Nag-drawing ako. Nung namatay tatay ko, sobrang depressed ko. Yung kwarto ko, drinowingan ko yung pader ng ganun eh. Kasi kumuha akong pentel pen na malaki, tapos nag-drawing ako. Yung mga dinodrawing ko nung bata pa ako. Naku, ang weirdo kong kasama sa bahay. Natatakot kayo sa akin pag di kayo sanay. Kasi nga, malalim ako mag-isip eh. Yung mga malalim mag-isip, mga nasa borderline genius, mga ganyan, hindi yung mga normal na tao. Huwag nyo kami asahang normal, hindi kami normal. No? Tumatawa kami madaling araw, ganun. Hindi totoo. Nagigising ako, tumatawa ako. Sabi ni miss ko, nananaginip ka. Hindi, may naisip akong joke sa dalila. Susulat ko, baka mawala eh. Nakakainis. Hindi totoo yung joke pag dumating sa'yo, tapos hindi mo inintindi. Kahit hindi joke, kahit idea sa Bible, kahit anong revelation dumating sa'yo, hindi mo pinansin, 5 minutes, wala na yun. Kahit anong hanap mo, wala na siya. Tapos maririnig mo sa iba, yun yung hindi mo pinansin eh. Okay, so, kaya nire-record ko lagi. Marami ako naisip na hindi ako makapaniwalang naisip ko. Pag pinapainggan ko yung mga recordings ko, naisip ko to. Yan. Ay. Tapos so ganyan, the most menial things pinag-aawayan sa church. Nagtataka ako. Kahit ano na lang. Yung iba, hindi napansin ng pastor, nagtatampo. Pambihira naman, ang dami-dami ninyo. Birthday mo ba? Parang ang dami. Buti sana kung sa harap niya, sinabi, Pastor, kilala mo to? Hindi ko siya kilala, lumayo ka sa akin. Boy, yun, pwede ka magtampo. Pero pambira, hindi ka lang napansin, nagtatampo ka. Ano ba, nakabikini ka ba nung umatin ka para mapansin ka? Okay, ituloy natin to ha. Okay.
Kasi nagtataka lang ako sa mga Christian eh. Alam niyo sa tingin ko, bakit ganun? Tanong niyo bakit? May nagtanong sa akin, bata pa siya, 16-year-old, pangalan niya Jethro, taga-Taytay din. Ay hindi, taga-Antipolo. Sabi niya sa akin, Pastor Ruther, pag pinapakinggan kita mag-preach, para kang pag nag-umpisa ka, para kang naglagay ng isang buto, tapos i-visualize ko habang nakikinig ako sa'yo. So hindi rin siya normal kasi nag-i-imagine siya habang nakikinig sa akin. Pero ang talino ng bata eh. Daw, nag-i-sprout, tapos nagiging puno, tapos nagsasanga-sanga, ang dami kong dinidiscuss, tapos na ibabalik ko, nabupas. Pagkatapos ko daw mag-preach, makikita mo, nabuo ko yung buong picture. Para daw siyang malaking painting. Pero ang dami ko daw sa labat daw. Sabi nga ng misis ko, ang problema sa'yo, minsan pag may naalala ka, i-discuss mo yun, tapos nakalimutan mo na yung una mo sinabi. So wala kami naintindihan doon sa umpisa eh. Diba? Parang ganun. Ganoon naman talaga. Parang, mas gusto ko kasi conversational eh. Kasi niniwala ko si Jesus nung nagturo siya, hindi naman seminar type. Ang mga disciples, umupo kayo dyan, labas nyo notebook nyo. Point number 1. Hindi naman ganoon si Jesus eh. Hindi ko sinasabing mali yun, tama rin yun. Pero si Jesus hindi ganoon. Conversationalist siya, kaya pati bata tumatagal sa kanya. Bata, tumatagal kay Jesus. Bakit? Kwentuhan lang kasi siya eh. Panginoon, ano ang rabay? Guro, mabuting guro, di ba? Ba't mo ako tinawag na mabuti? Diyos lang ang mabuti. Sabi niya gano'n. Ibig sabihin, Diyos siya. Kasi sabi niya sa John chapter 10, ako ang mabuting pastol. So ibig sabihin, Diyos siya. Kasi sabi, ba't mo ako tinawag na mabuti? Diyos lang ang mabuti. Sabi ng may iba, kita mo, ibig sabihin, walang mabuting tao? Hindi. Ibig sabihin, yung talagang pinagmumula ng kabutihan sa Jesus, merong mabuting tao, ayan, meron nga, ang mabuting Samaritano, meron. Okay. Pero kung pinagmumulan ng kabutihan, si Jesus lang yun. Okay, so, di ba ito tinatawag na mabuti? Ano pong gagawin ko para magmana ng kaharian ng Diyos ng buhay na walang hanggan? Alam mo yung sagot ni Jesus? Isang araw, may isang lalaki naglalakad, papuntang Jericho, tinambangan siya ng mga tulisan, tapos may dumating na Pariseo, may dumating na Levita, may dumating na Samaritano. Tatandaan nyo? Kwentuhan eh. Di ba? Kwentuhan talaga. Kaya yung iba, yung mga dating daan, galit na galit sa mga video ko eh. Puro ka kwento, maglabas ka ng verse. Sabi ko, kung hindi mo alam na galing sa Bible yung sinasabi ko, hindi ako ang problema, ikaw. Ibig sabihin, hindi ka nagbasa. Kasi dapat kahit hindi ko sabihin yung verse, alam mo, kung nasa Bible to, dapat alam mo eh. Ngayon, kung gusto nyo, yung teacher nagbabasa lang, di magbasa na lang tayo sa bahay. Ba't nyo ako kinuha? Di ba? Pares din eh. Yung binabasa ko, pares din. Binabasa nyo, di basahin nyo lang sa bahay. Ba't nyo isisisi sa akin? Ba't wag nyo isisi sa akin yung katamaran nyo magbasa? Magbasa kayo. Sinabi ko sa kanila. No? Pero hindi naman ako namamatol dyan, bihira lang. Minsan may sinabihan ako, sobrang na-amaze ako sa kakulangan mo ng kakayahang mag-isip. Sobrang amazing. Dito, ulitin ko ang setup nito, katatapos lang ng Lord's Supper, okay? Ano yun? Gaano kabigat yun? Papunta dito sa kwentuhan nito. Hinugasan niya yung paa ng mga disciples. Tama? Si Peter ayaw magpahugas. John 13 to eh. Tama? Ayaw talaga ni Peter. Alam niyo kung bakit? Akala ko dati lang, nag-iinarte lang si Peter eh. Nung pinag-aralan ko to sa cultural study, kaya talaga ayaw ni Peter, pati nung lahat ng disciples, si Peter lang matapang na talaga, ayoko. Kasi sa kanila, sobrang pag nagpahugas ka ng paa, yung naghuhugas, talagang sinasabi mo mas mababa siya sa'yo. Hindi papayag si Peter na sabihin niya mas mababa sa kanya si Jesus. Okay? Lalo sa panahon nila, halimbawa, kahit nga hanggang ngayon yung estatwa ni Saddam Hussein, nung bumagsak yon, panahon ni George Bush, nung bumagsak yon, lahat ng mga taong galit kay Saddam Hussein, alam niyo ginawa nila? Pinagpahampas nila ng sapatos yung estatwa ni Saddam Hussein, pinagpupukpok nila ng tsinelas. Okay. Nung si George Bush, in-interview sa Middle East, may isang Arabo, binato siya sa press con to, binato siya ng sapatos. Di ba tayo, anong pinambabato natin? Kamatis, di ba? Sapatos, binato siya ng sapatos. Hindi ko alam kung ano explanation natin sa kamatis, pero sa sapatos, kaya sapatos kasi sinasabi nila, sa kultura nila, ang ibig sabihin nun, sobrang baba ng tingin namin sa'yo, you are beneath us, nasa ilalim ka ng paa namin. Ang tingin ko sa'yo, sa asal mo, nasa ilalim ka ng paa ko. Kaya pag pupunta kayo ng Middle East, magtutour kayo, nasa Middle East kayo, tapos di ba sa marketplace, may mga paninda sa kalye, wag nyo ipantuturo paa nyo. Away yun. Ang laking insulto nyo. Huwag nyo igagano. Magkano to? Wag. Unang-una, hindi sila nagtatagalog. Okay. Tapos, merong isang teacher, sabi ni Dr. Kenneth Bailey, may isang teacher sa Egypt, if kung hindi ako kakamali, isang Egypt, mga German ata itong teacher na to, may isang late na student, binato niya ng sapatos. Ang ginawa ng school, 3 araw, walang pasok, pinag-uusapan nila kung anong gagawin dun sa teacher. Kasi hindi alam ng teacher yung ibig sabihin nung ginawa niya.
Para sa kanila, binastos mo silang lahat. Hinagisa mo ng sapatos yung kababayan nila. Ibig sabihin no, mas mababa kayong lahat sa akin. Kaya si Pedro, hindi siya payag, hindi niya iabot yung paa niya. Yung prophecy nga kay Judas, Psalm 41 verse 9, if I'm not mistaken, Psalm 41 verse 9, or 49:1, wala sa notes ko, basta. Ang sabi ni David, he who shared my bread, tingnan mo nga po, sister, Psalm 41 verse 9, kung hindi 41 verse 9, 49:1, my close friend, even my close friend, he who shared my bread has raised up his heel against me. Ano yan? 41 verse 9, okay? Prophecy kay Judas to. Pero walang pangalan to. Walang pangalan, okay? So, even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread has turned against me. Anong version to? Anong version yan? May King James ka dyan? Has raised up his heel against me sa King James. Tinaas yung sakong niya sa harap ko. Sa mga Hudyo, pag nasa meeting ka, Hudyo ka meeting mo, huwag kang dedikwatro nang kita niya yung swelas mo. Kabastusan yun. Pag nakita niya yung swelas mo, kabastusan yun sa kanila. Okay. Lalo pag galing ka sa subdivision, maraming tae ng aso. Tapos, okay. Tapos, pinaghugas niya ng paa, pati si Judas, hinugasan niya. Tapos, dun din nangyari yung inabot niya yung tinapay kay Judas. Tapos, ayan has lifted up his heel. Ano yung heel? Sakong. Kaya si Pedro, yung talampakan niya, hindi niya talaga ibibigay kay Jesus. Naintindihan niyo? Okay. So, ibig sabihin ni Pedro, hindi kita iinsultuhin. Tapos sabi ni Lord, etong ginagawa ko, hindi niyo naintindihan ngayon, pero dating ang araw, maintindihan niyo rin. Ngayon ako ang master ninyo, ginagawa ko to sa inyo, gawin niyo to para sa isa't isa. Intindi. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, be willing to go so low when needed for the sake of your brothers and sisters. Tapos yung mga workers, hindi lang nabati, ayaw na. Naintindihan nyo? Ina-atras ko kayo ng konti kasi dito to galing. Chapter 13 yan eh. Chapter 14, dyan din inabot ni Jesus kay Judas yung tinapay. Si Satan pumasok kay Judas sa harapan ni Jesus. Ano kaya itsura nun sa mata ni Jesus? Sabi sa John 13 as soon as Judas took the bread, Satan entered Judas. Nandun lang eh. Ibig sabihin, close friend niya talaga si Judas kasi abot niya eh. 12 sila eh. So Peter, James, John, Judas. Tama? Kasi abot niya eh. Pagkasawsaw niya, inabot niya eh. Sa positioning, ang mga Hudyo, sila eh, conservative sila talaga sa, sensitive sila sa, sitting plan. Hindi ka uupo sa hindi mo dapat upuan. So ibig sabihin, malapit siya kay Jesus, ibig sabihin, importante siya, close sila ni Jesus. So inabot. Tapos sabi, as soon as Judas took the bread, Satan entered Judas. Pumasok. Ano kaya itsura sa mata ni Jesus nung pumasok si Satan kay Judas? Bakit ko sinasabi sa inyo? I want you to have an idea of where Jesus is coming from when He was saying these things. Saan siya nanggagaling? Hindi ito out of the blue. Isang araw lang nga, ituturuan ko kayo ng I am the vine, you are the branches. Hindi ito ganun. Okay? Naintindihan niyo na? Galing ito sa mabigat na senaryo. Nakasama-sama na ng loob ni Jesus dito kasi papunta na siya sa garden yan. Pagdating sa garden, ang una niyang sinabi, He looked to the 12 and said, my heart is filled with sorrow to the point of death. My heart is filled with sorrow to the point of death. Sa Tagalog, tigib ng hapis ang aking puso na halos ikamatay ko. Sa simpleng Tagalog, sobrang sama ng loob ko, mamamatay ako sa sama ng loob. Si Jesus yun. The peace that transcends all understanding that guards your heart. Peace personified. The shalom of God, si Jesus. Sabi niya, sobrang sama ng loob niya. Kasi yung series of events na nangyari at mangyayari, sobrang heartbreaking kay Jesus. Isipin mo, nung inarrest si Jesus, hinalikan siya ni Judas, anong first word niya kay Judas? Ano sabi niya? Friend. May tanong ako, nagsisinungaling ba si Jesus? So, friend niya si Judas? Hindi. Friend. Sabi niya, friend, do what you came to do. Sa isang halikbay, pinagkakanulong mo ang anak ng tao. Yung sa salita niyang friend, kung ako si Judas nun, kaya lang may Satan na si Judas nun eh. Sobrang tigas na ni Judas. Pero nung inaabot niya pa, wala pa si Satan, nag-aabang pa lang eh. Sabi sa John, as soon as Judas took the bread, Satan entered Judas. John chapter 13 yan. Ibig sabihin, nakaabang lang si Satan, hindi pa makapasok. Hinihintay niya yung desisyon ng tao.
Nung finally nag-decide si Judas, kinuha yung tinapay, pasok si Satan kay Judas. Isipin niyo kung kayo si Jesus. Araw-araw niyo kasama si Judas. Oo na. Nasa labas ka ng panahon, alam mo darating to. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka masasaktan. Pag sinabi sa'yo ng doktor, 3 months ka na lang po. Pag mamamatay ka na ba, sasabihin mo, okay lang, 3 months ko pa alam to eh. Hindi naman eh. Yung mga parents nga natin, bata pa tayo, alam na natin, mulat na tayo, alam natin, mamamatay sila isang araw. Pag namatay ba yung parents mo, sasabihin mo, alam ko na yan. Tagal ko nung alam yan. Ang life expectancy sa Pilipinas, 70, 75. Buti nga lumampas, 76 eh. Okay na yun. Ganun ba pag namatayan ka? Hindi. Pero alam mo, si Jesus naging tao siya eh. Nagets nyo? So ngayon, itong natitira, kausap niya sila, wala na si Judas dito eh. I am the vine, you are the branches. Remain in me. May isa nang umalis eh. May isa nang umalis na hindi nag-remain. Remain in me as I in you. Pag hindi kayo nag-remain sa akin, ganito ang mangyayari. Sabi nung isang Bible study ko, Pastor, bakit parang may mga portion sa Bible na si Jesus paulit-ulit na lang, ganun, remain in me, remain in me. Unahin ako, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Bakit na lang siya na lang lagi, parang napaka-self-centered ng Diyos. Sabi ko sa kanya, may isip mo lang yan kung hindi mo naiintindihan kung sino siya at ano siya. Ano sabi ni Jesus kay Martha at kay Mary? Ano sabi? I am the resurrection and the life. He who believes in me shall never die. Even if he dies, he shall live again. I am the resurrection and the life. I am the way. I am the truth. I am the life. Ako ang buhay, sabi ni Jesus. Ako ang buhay. Isipin niyo, ako ang buhay. Pababawin natin. Kung nakakapagsalita yung oxygen, anong sasabihin niya sa'yo? Kung yung oxygen nakakapagsalita, anong sasabihin niya? Kung tuwing umaga, pwede kayo mag-uusap ni oxygen. Anong sasabihin ni oxygen? Sasabihin ba ni oxygen sa'yo? Okay lang, chill lang ha. Huminga ka lang kung gusto mo. Huwag mo akong masyado isipin. Hindi. Sasabihin ni oxygen sa'yo, huwag mo akong kakalimutan. Huwag kang gagawa ng mga bagay na magpapanipis sa akin. Mamamatay ka. Huwag mo akong kakalimutan ha. Pagiging self-centered ba yun? Hindi. Alam niya kasi siya yung buhay eh. Pag hindi niya pinaalala sa'yo kung paano mabubuhay, mamatay ka. Siya yung buhay eh. Ba't niya ginagawa yun? Mahal ka kasi. May naiambag ka ba kay Jesus? May naiambag ba tayo? Yung mga naglinis sa church, tumugtog, kumanta, sumayaw, kung ano ginawa. Nakadagdag ba tayo sa pagka-Diyos ni Jesus? Hindi. Wala namang benefit si Jesus doon. Tayo lang lahat meron. Gets niyo? Doon to galing ang lalim nito. Kaya sabi ni Jesus, sa verse 6, sabi niya, pag hindi kayo nag-remain sa akin, ganito. Meron na example si Judas, naalala ko, nag-speak ako sa Mindanao, sa Cotabato. 4 days, 3 days yata ako nag-preach, 4 days alis na ako, 4th day alis na ako. 3rd day, nung 3rd night, bago mag-3rd night, may namatay na isang student. Southern Baptist College, Mulang, Southern Cotabato. May mga Muslim doon, mga students, halo-halo doon. Pero marami ring Muslim, siguro mga 2% ng students Muslim. Yung isa, birthday niya nung gabi, 2nd night, birthday niya. Niregaluhan ng tatay ng motor. Sa probinsya, hindi uso yung helmet eh. Tama? Niregaluhan ng tatay sa motor ng birthday, tinest drive, sobrang na-excite, napabilis yung takbo, nakabangga, patay. Namatay sa birthday niya. Sabi ko sa mga students, may tuturo dapat ako isang masayang bagay eh. Nung sinabi sa akin yun nung dean, sabi ko sa staff ko, kuya, paikuha yung brown notebook ko. Nag-iba ko ng lesson. Sabi ni Jesus, John chapter 9 verse 4, while I am in the world, I am the light of the world. While it is day, we must do the work that the Father has sent me to do because night is coming when no one can work. Sabi ni Jesus, night is coming when no one can work. John chapter 9 verse 4. John chapter 13, ang sabi ni John, as soon as Judas took the bread, Satan entered Judas. Judas left to betray Jesus. It was night.
it was night. 4 chapters earlier, sabi ni Jesus, night is coming. After 4 chapters, sabi ni John, it was night. Kasi last night na Jesus yan eh. Mamatay na siya eh. Si Jesus na may-ari ng time, nung pumasok siya sa time, may-ari siya ng time, nasa labas siya ng time, siya yung gumawa ng time. Nung pumasok siya sa time, nirespeto niya yung sarili niyang timeline at yung sarili niyang deadline. May sarili siyang deadline. Lagi niya sinasabi, hindi ko pa time. Sabi niya kay Mary, tama? Sobrang bait niya dun. Sana na-realize niyo kung gaano kabait si Jesus. Sobrang bait niya. Lalo sobrang bait niyang anak. Ito minsan yung mga Protestants kasi masyadong lagi-laging galit kay Mary. Pero painggan niyo to. Sobrang bait niyang anak. Sabi ni Mary, anak, kulang sila. Sabi niya, woman, hindi ko pa time. Yung woman term of respect sa kanila yun eh. Okay? Parang wife, husband, woman. Ganun. Woman, hindi ko pa time. Tapos, ginawa niya pa rin. Isipin niyo, hindi nagsisinungaling si Jesus, di ba? So kung hindi pa niya time, ibig sabihin hindi pa niya time. Ginawa niya. Di time niya na. Hindi ko pa time mag-miracle, nag-miracle. Wala nang atrasan yun. Bakit? Nung nag-public miracle siya, makikilala siya ng mga tao, wala nang atrasan yun. Hindi na siya pwedeng magbakabakasyon. Papunta na siya sa cross. Meron pa sana siyang 1 week or 2 weeks na mag-i-enjoy siya sa pagiging tao niya. Napaaga. Para lang wag mapahiya itong nagpakasal na to. Kakasal-kasal. Buti nga natuloy yun. Muntik hindi matuloy yun. Alam niyo ba? Muntik hindi matuloy yun. Kaya nga ang tawag doon, kasalan sa kana. Sorry po, Lord. Okay. Lahat yun sa Book of John nangyari. Tapos dito, nakakatawa, iba iniisip pa rin nila. Tapos dito nagbibilin na siya. Ano to? This is a plea from Jesus. Bakit? Pag binasa mo to, sabi niya, this is how the world will know you. Sundan niyo ako ha, tapusin natin hanggang sa verse 17. Okay? So, babasahin ko na mabilis ha, samahan niyo ako from verse 6. Okay? If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words, ayun na naman, my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Sobrang, isipin mo, puro lalaki kausap niya dito. Sinasabi niya kung gaano kayo kamahal ng ama ko, ganun ko rin kayo kamahal. Okay? Ang lalim ng pagmamahal na to. Ask whatever you wish. As the Father has loved me, so have I loved you. Verse 9, now remain in my love. If you keep, naalala ko sinabi ko doon sa Mindanao, sabi ko, si Jesus, nirespeto niya yung sarili niyang deadline. Lahat tayo dito, pagkapanganak mo, meron kang deadline. Meron tayong deadline. Yung isa, deadline niya kagabi. Nung nagpa-altar call ako, first time ko sa buong buhay ko, nagpa-altar call ako, may mga lumapit na Muslim, mga nakahijab. Tanggapan sila lahat kay Lord. Ito, sinasabi ni Jesus, remain in me. Kasi I want you to think about this. Anong pakiramdam ni Jesus nung sinasabi niyang remain in me pagkatapos umalis ni Judas? Meron ng isang umalis At bago may isang umalis, sa John chapter 6, meron ng mga umalis na libo-libo. John chapter 6, verse 66 to 68, nung sinabi niya yung talagang core ng teaching niya, na eat my flesh, drink my blood, the words I have spoken to you are spirit, ibig sabihin, hindi naman, sabi naman ng iba, hindi, totoong, yung tinapay daw ay totoong katawan at totoong dugo. Hindi naman, kasi wala namang hawak na tinapay si Jesus. Nung sinasabi niya yun, nasa sinagog siya. Sabi niya, eat my flesh, drink my blood. My flesh is real food, my blood is real drink. Kung totoo yun, hindi sana pinagkakagat siya ng mga tao. Di ba? Wala masyang hawak na tinapay Okay? Symbolic yun. Sabi niya, the words I have spoken to you are spirit. Susundin niyo to yung spirit ng word. Yung sinasabi niya, how do you do that? John chapter 14, verse 15, verse 21, verse 23, verse 24, sabi, he who has my words and keeps them is the one who loves me. He who does not love me does not keep my words. He who loves me, he who has my words,
He's the one who loves me, and I will love him. My Father and I will love him, and we will make our abode in him. Ang sumusunod daw sa sinasabi, words, remain in me. How do you remain? John chapter 14. Nasa 15 tayo, di ba? John chapter 14. How do you remain? You obey. You obey the words. When you obey the words for Jesus, that is you loving Him back. Given na yon, mahal tayo lahat ng Diyos. Ang tanong, tayo ba mahal natin ang Diyos? Paano mahalin ang Diyos? Yung iba, akala nila, pag sinabi mo mahal mo ang Diyos, feelings. Mararamdaman mo yun, siyempre. Si Satanas nga nararamdaman, si Diyos, si Lord pa, di ba? Mararamdaman mo yung pagmahal mo ang Diyos, pero hindi yung puro feelings. Hindi yun, magpo-post ka sa Facebook, may mga ganyan eh. Lalo nung dumating si Pope, nag-post sa Facebook yung ibang friends ko, nung dumating si Pope, hindi ako nagsisimba, hindi ako nagba-Bible, wala akong alam-alam, hindi ako pala Jesus. Pero nung nakita ko si Pope, naramdaman ko sa puso ko, mahal ko ang Diyos. Hashtag feeling blessed. Hindi tinatanggap ng Lord yun. Ang tinatanggap ng Lord na love, obedience. Obedience. Mula pa nung Old Testament, mula pa nung ang dami na nagbibigay sa kanya ng love na hindi niya tinatanggap eh. Yung mga love na professing lang, itong mga taong to, they praise me with their lips, but their hearts are far from me. Minamahal nila ako sa salita nila, pero yung pinagagawa nila sa buhay nila, ang layo sa akin. May sinasabi ako, ayaw sundin. Sabi pa nga niya, tinawag niyo akong Lord, ayaw niyo naman ako sundin. Kumbaga sa opisina, tinawag mo akong boss, tapos ayaw mo magpautos. Tama? Mga kabataan ngayon. Sabagay, kami rin, nung kabataan kami. Mga kabataan ngayon eh, pag inutusan mo, bigla nagiging paniki. Maghugas ka ng plato, ba't ako? Ba't ako? Nagiging paniki. Verse 11, I have told you so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Dito mo lang talaga mahanap yung complete na joy. Lagi may argument yan eh, sa mayayaman, sa mahihirap, sasabihin ng mahirap. Hindi nakakabili ng money cannot buy happiness. Sasabihin ng mayaman, wala ka kasing money. Alam niyo sa totoo, I used to believe money can't buy happiness. Ngayon, nag-iba na paniniwala ko. Hello, Kuya Router, mukhang pera ka na. Hindi. God can, listen, if you are a godly person and you acquire money, God blesses you with money, you can use that to generate happiness if you know what to buy. The problem with worldly people, they don't know what to buy. They think a sports car can make you happy. It will amuse you, it will make you happy just for... Pero si Paul, hindi niya sinabi sa Philippians na I have learned the secret to happiness. Ang sinabi niya, I have learned the secret to contentment. Money cannot buy contentment. Hindi kayang bumili ng pera ng pagkakontento. Hindi. Pero yung saya, pwede. Pag-retirein mo yung magulang mo, huwag ka na magtrabaho. Ako na, bahala sa'yo. Nakakasaya yon, di ba? Pastor, eto po, donate ko sa church service. Eto po yung pang Bible study mo. Lamborghini, Nox. Pastor, ang tagal mo na kaming hindi napupuntahan. Kasi po, lubok-lubok yung sa inyo, masisira yung Lamborghini ko. Pero pag alam mo kung ano yung tamang bilhin, kasi tama puso mo, sasaya ka eh. Bili ka ng Bible. Magkano yung isang Bible? 250 yung Pinoy version. 250. Magkano isang daan nun? 25,000. Oh, mamigay ka ng Bible sa halagang 25,000. Ang saya mo. Naintindihan nyo? Yung iba nagagalit pa. Pag magbibili ng Bible, bakit bibili? Dapat libre lang. Hindi dapat pinapangalakal ang salita ng Diyos. Yung nakasulat po dyan, libre. Yung printing, hindi. Parang yung hangin, libre yung oxygen. Sige, singhutin mo. Pero pag kailangan ilagay sa tangke, mahal na yun. Gusto mo, basahin mo, libre, kabisaduhin mo. Pag uwi mo, huwag mong dalhin. Masyado kayo, pag sa Diyos, ang kuri-kuripot nyo. Di ba, magkano cellphone? Magkano cellphone? Pinakamurang cellphone, 5,000. Swerte ka na makakuha ang 5,000 na maganda. Magkano Bible? Eto, sobrang ganda na itong Bible na to. 4,500 lang to eh. Di ba, 4,500 ang mahal? Hello?
Naka-iPhone 17 Pro Max Ultra Wide. Fully paid ka! Tapos 4-5 na Bible, namamahalang ka! Sula libre. Sabi pa ng ibang samon, sa amin libre lang. Opo, kasi may bumili noon bago binigay sa inyo. Kung gusto mo libre, bili ka, tapos ipamigay mo. Ay, ba't ako? yan. Sabi ni Lord, mag-stay kayo sa akin. Ito pa sabi, ang ganda nito sabi niya, ask what, if you remain in me, verse 7, promise to. If you, basa, sabay-sabay. Verse 7, 1, 2, 3, go. Okay, punta na tayo sa last, sa verse 17, 1, 2, 3, go. Para tapusin ko na kasi gusto ko makapagtanong pa kayo kahit mga 3-4 na tanong lang. Ready? Verse 17, 1, 2, 3, go. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Pastor, nakita ko. Nakita ko yung may mga mali siya. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Ibang bilis, I love you. Sabi ni iba, mahal sa huli. Huwag niyo yung mga mister, huwag niyo kakantayin sa misis niyo yan pag silosa misis niyo. Ha? Sinubukan ngayon sa misis ko, sabi ko, mahal sa huli. Sabi niya, sa huli mo lang ako naiisip. Hindi pa tapos kasi. Palagi on. Babalik pa rin sa yakap mo. Babalik ka sa yakap ko? Kanino kang yakap galing? Sinong pinagyayakap mo? Sabi ni Lord, love each other. Nalulungkot ako kasi yung iba ang liliit na nga na church, away pa ng away. Bakit? Sabi ni Peter, love covers a multitude of wrongs. If you have not been wronged yet, you have not tested the metal of your love. Hindi mo alam kung gaano katibay ang pagmamahal mo kung hindi ka pa nasusubukan. Kung hindi ka pa na-offend, hindi ka pa na-asar, hindi ka pa na ano. Kung kapra-kapraso lang na ganyan, bumibitaw ka na, anong klaseng pagmamahal lang meron ka? Love one another so that the world will know you are my disciples. Kaya ako na-terrorize noong una, hindi ko alam kung anong gagawin. Buti na lang, ang dami kong tagapayo na hindi ganito. Kasi na-terrorize ako eh. Kasi sanay ako, namumurahin ako ng mga unbeliever. Diba? Sasabihan ako ng bulaang propeta. Bulaang propeta ka ng mga kulto. Okay lang. Unang-una, iniisip ko, kailan ako nag-prophesy? Hindi naman ako nagpa-prophesy. Paano nila nasabing bulaang propeta ako? Diba? Tsaka, alam niyo ba yung mga propeta, bawal sila maglaba. Kasi, bawal sila sa bula eh. Kasi magiging bula ang propeta sila pag may bula. Okay. Sorry po. Pero pag yung mga alam mong kapatid mo kay Lord, iba lang ng leanings, di ba? Iba ng soteriology, ganun. Pero grabe, kulang na lang murahin ka, hindi mo naman inaano. Sabi ko, ano nangyari? Ba't nagkaganon? Nagugulat ako eh. Di ba nila alam yung sinabi ni Jesus na love one another? Is this how you express love? No? We're trying to tear each other down. Obvious naman, iba-iba tayo ng giftings, ba't magsisiraan tayo? Alam niyo, hindi ko naman matol. Yung isang basher ko, sinabihan ko, alam mo ba't di kita pinapatulan? Bakit? Kasi may mga makakabasang bata eh. Matitisod. Sana maisip niyo yun. Matitisod sila, makita nila yung mga tinitingala nilang tao nag-aaway. Pagdating naman natin sa langit, doon na lang talaga natin matatanong yan eh. Ang tagal-tagal na niya, 1,000 taon na pinagtatalunan yan. Ang yabang naman natin kung kaya nating tapusin ngayon. Di ba?
Kung nabubuhay lang si Calvin tsaka si Arminius, nagpa-popcorn yun. Wala, hindi nyo matatapos yan. Nakamatayan na lang nila, hindi natapos eh. Tapos yung iba, laban na laban ngayon. Kumalma kayo. I-focus natin yung energy natin sa pagmamahal sa isa't isa, pagpapakita ng magandang example para ma-attract yung world. Ano sabi ni Jesus? Sa Matthew chapter 5, let your light shine to all men so that when they see your good works, they will glorify the Father. Hindi para ma-save ka. Si Jesus nag-save sa'yo. Pero pag maganda yung testimony mo, mag-glorify yung Father. Kaya sabi sa Isaiah, how lovely are the mountains at the feet of Him who brings good news. Ibig sabihin, dumarating pa lang yung mga born again. Uy, ayan yung mga born again, oh. Oh, ang babait niyan. Oh, ano yan, ang galing magpayo, magpa-pray ka. Hindi yung, ayan naman yung mga born again, mag-aaway na naman yan. Diba? Naalala ko dati may nag-aaway sa amin, magkapatid. Inawat sila nung landlady, nung landowner, landlady tawag na, tama? Yung landlady, inawat sila. Magkapatid to, lalaki at babae, ha? Inawat ng landlady, sabi, huwag kayong magsakalan. Mga born again kayo. Catholic yun yung umaawat. Ini-invite pa nila sa midweek. Iwan ko to sa inyo, ha? Tapos question and answer na tayo. Yung verse 7, tinan niyo to verse 7. Sabi ni Jesus, if you remain in me, my words remain in you, ask. Beautiful. Ask whatever you wish and it will be done for you. If you remain in me. Sa ibang part ng scripture, sabi niya, ask anything in my name. Tama? Sa pangalan ni Jesus. Sa John chapter 16 verse 24. 15 yan, di ba? 16:24. Tingnan nyo. Sabi ni Jesus. 16:24. Sabi ni Jesus, hindi pa kayo tumatanggap kasi hanggat ngayon, hindi pa kayo, ayan, oh. Until now, basa. Sabi ni Jesus, hanggang ngayon, hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo humihingi. Tama? Ask and you will receive and your joy will be complete. Ask for anything in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Chapter ano yan? 16. Chapter 13, Lord's Supper na. Papunta na si Jesus sa cross dyan, tapos sasabihin niya, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi. Sa tingin niyo, wala pang hinihingi yung disciples? Di ba yung nanay ni James tsaka ni John nagpunta kay Jesus? Sabi, pag naghahari na po kayo, puupuin niyo sa kaliwat kanan niyo yung mga anak ko. Nagalit pa nga yung 10. Sabi, walang gamitan ng nanay. Tama? Kasi iniisip nila magiging hari si Jesus. So sinisecure nila kung sino yung kanan, sino yung senior advisor. Tama? Kasi ibabagsak nga nila yung government ng Rome. So yun ang iniisip nila. Okay? Physical kingdom iniisip nila. Oh. Yun ang hinihingi nila. Ano sabi ni Jesus? Hindi niyo alam yung hinihingi niyo. Tapos hinihingi ng mga tao na si Jesus maging hari. Ano ginawa ni Jesus? Tumakas! Ba't sabi ni Jesus hanggang ngayon wala pa kayo hinihingi? Ang dami kayang hiningi, hindi niya binigay. May hinihingi yung mga tao eh. Kulang na nga lang, pwersahin siya talaga eh. Ayaw niya. Tapos sasabihin niya, hanggang ngayon, hindi pa kayo humingi sa pangalan ko. Tanong ko kanina, nagsisinungaling ba si Jesus? Hindi. May hiningi ba? Meron. Sa pangalan ba niya? Hindi. Humingi lang. Ano ibig sabihin ng humingi sa pangalan ko? Ganito. Ano pangalan mo? Ha? CM? Chris? Lord? Aba, matindi pangalan nito, Pastor. Kilabot. Sorry. Lumayo ka sa akin, Panginoon. Isa ako po ang makasalanan. Baka mamatay ako pag ito. Chris Lord, grabe naman magulang mo. Paano yung pag nasa school? Sabi, tawagin mo lang akong Panginoon. Ano itatawag namin sa'yo, Panginoon? Chris. Ganito. Ba, sinabi ko sa'yo, pumunta ka sa BDO, mag-withdraw ka.
sa pangalan ko, sa account ko. Okay? Withdraw ka sa pangalan ko. Bigyan ko ng authorization. Okay? Pagpunta mo doon, dala mo yung pangalan ko. Kaninong account ka mag-withdraw? Sa account mo, sa account ko. Sa account ko. Kasi nga may authorization ka, gamit mo yung pangalan ko. Okay. Pwede ka ba mag-withdraw sa account mo gamit yung pangalan ko? Hindi, account mo yan eh. Pwede ka lang mag-withdraw sa account ko gamit yung pangalan ko. Pwede ka ba mag-withdraw sa account ko gamit yung ibang pangalan? Hindi. Pwede ka ba mag-withdraw sa account ko ng bagay na wala doon? Halimbawa, peso account yung account ko. Pwede ka ba mag-withdraw ng dollars? Hindi. Ang pwede mo lang kunin doon yung nandun sa pangalan ko. Tama? Tama. Okay. Pag nandun ka na, nakita yung pirma ko doon, o kaya tatawagan ako, nakita, pag sobrang laking pera lang, kailangan tawagan nila ako. Okay, so mga ganito kalaki. Okay, tatawagan nila ako. Tawagin nila ako, ang trato nila sa'yo, parang ako ang nagwi-withdraw. Kasi dala mo pangalan ko. Naintindihan mo? Sabi ni Jesus, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Kasi tayo mga tao, ang hilig nating humingi lang, hindi natin tinitingnan na kailangan pag humingi tayo. Mga Christians ganito rin. Meron akong cousin, ayoko na mag-church, hingi ako ng hingi sa Lord, hindi naman binibigay. Hiningi mo ba sa pangalan niya? Oo, nagsabi ako na in Jesus' name eh. Hindi yun. Ang ibig sabihin nung hingi mo sa pangalan niya, yung hihingiin mo ba nasa pangalan niya? Yung hinihingi mo ba nasa pangalan ni Jesus? Maintindihan niyo ba? Okay, halimbawa, nanghingi kang pang sugal, nasa pangalan ba ni Jesus yun? Pwede ba yun? Lord, mangungopia po ako. Huwag po ako mahuhuli. Pwede ba yung ilagay sa pangalan ni Jesus, yung pandaraya? Hindi. Naintindihan nyo? Kaya tinan nyo yung mga na-involve sa corruption. Nakikita nyo rin sila sa misa, di ba? Yung mga tumanggap ng maleta. Nasa misa, may dala pang basket. Pupunta doon sa pare, ang kakapal ng mukha. Bibigay ng donation sa Diyos. Tapos nangungurap. Yung corruption ba, pwede ilagay sa pangalan ni Jesus? Hindi. Yung pride ba, pwede ilagay sa pangalan ni Jesus? At ang ataka na, tagal ko na dito, hindi pa rin ako nakikilala. Hindi pa rin ako, wala pa akong sarili kong ministry, hindi pa rin ako leader. Ba't ba gusto maging leader? Gusto mo na makilala? Pride yan. Yung pride ba, pwede ilagay sa pangalan ni Jesus? Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Kaya kahit marami silang hiningi, para kay Jesus, wala kang hiningi. Kaya kung ang tagal mo nang humihingi, pero yung hinihingi mo, hindi pwedeng ilagay sa pangalan ni Jesus, para kay Jesus, wala kang hiningi. Naintindihan nyo? Kahit na magpenitensya ka, para kay Jesus, wala kang hiningi. Kasi hindi mo ito naintindihan. Kailangan paghihingi ka, nasa pangalan ni Jesus. Pag yan na-spot mo, kaya nag-iba yung pananaw ko sa prayer. Dati nung bata ako, lagi sinasabi sa amin, pag magpe-pray ka, dapat specific. Tama? Nakakatuwa yung testimony ni Coach Chinkitan dati. Sabi niya, dati daw kasi hindi siya specific mag-pray. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng kotse. Binigyan daw siya ni Lord ng kotse, bulok. Sabi niya, Lord, ba't naman ito binigay mo sa akin? Sabi daw ni Lord sa kanya, ano ba hiningi mo? Kotse. Ano ba yan? Kotse. Kaya nung sumunod, specific na daw. Lord, gusto ko kulay red, tapos gusto ko ganyan. Alam niya, naisip ko. Kasi yung una kong kotse, ganun din, pang artista sports car. 1982 na Corolla, pang 5 tao. 2-door lang yun, pero pang 5 tao. Isa magdadrive, 4 tutulak. Pero alam niyo sa progression ng pag-aalaga ko ng sasakyan, hanggang magkaroon ako ng SUV na malaki. Una, bulok, tapos second hand na medyo maayos, tapos brand new na maliit, tapos brand new na malaki. Okay. Alam niyo kung ano natutunan ko, na-realize ko? Ito. Ibibigay sa iyo ni Lord yung kaya mong alagaan. Bibigay sa iyo ni Lord yung kaya mong gamitin, tsaka kaya mong alagaan. Kaya marami sa ating hindi makakakita ng 1 million na cash. Kasi hindi nyo naman pinag-aaralan kung paano gamitin. Si Manoy, kilala niyo si Manoy? Diba? Sabi niya, Kuya Ruther, hindi pa ako Christian, nasira ang ulo ko. Kasi nung sa Philwin, yung online gambling, grabe ang kitaan namin doon. Umabot ako sa point na kumikita ako ng 200,000 isang araw. Ibig sabihin nun, sobrang daming natatalo. Kasi saan ba magagaling yung kundi sa talo? Diba? So tinamad na siya.
Wala na daw siyang maisip gawin na content, nasira, hindi daw siya handa eh. Hindi niya alam gagawin niya doon sa pera. Aya siya ng aya, labas-labas, bisyo ng bisyo, lagi silang lasing, ng babae siya na ng babae. So, bakit? Hindi niya alam. Di ba sa mga gamit niya nakalagay, keep out of reach of children, yung hindi alam gamitin ng bata. Sino ba mas matalino? Tao o Diyos? Tingin mo, ibibigay sa'yo ng Diyos yung hindi mo alam gamitin? Malalason ka. Gets nyo? Kaya hihingi ka sa pangalan ni Jesus. Dapat ang priority mo. Kaya kinikwento ko kanina si Jethro, sabi niya, Kuya Ruther, paano umabot sa ganun? Sino nag-train sa'yo? Sabi ko, hindi kasi pinagsama. Lumaki ako under the mentorship of many pastors. Maraming pastors dun na nag-alaga sa akin. 12 yun, di pa uso G12, 12 na sila. Iba-iba background. May Campus Crusade, may Bethel Bible College, may Phoebias. So wala akong problema kung anong kultura ng church. Gusto nyo maingay, mag-ingay kayo nyo. Gusto nyo tahimik kayo. Wala akong problema. Okay? So basta si Jesus ang sinasamba, si Jesus ang kaligtasan. Sabi niya, paano yan? Sabi ko, ganito yan ha. Huwag kang mag-aaral ng salita ng Diyos para lang gumaling ka magturo. Huwag. Bakit po? Mag-aral ka ng salita ng Diyos para makilala mo si Jesus. Yun lang. Ako nagbabasa, wala akong tigil magbasa. Hindi lang ng Bible, pati ng mga extra biblical studies, lalo cultural studies. Kasi gusto ko maintindihan si Jesus, gusto ko siya makilala. Gusto ko siyang mahalin pabalik. Alam ko, mahal niya ako eh. Gusto ko siya mahalin pabalik. Paano ko susundin yung sinabi niya kung hindi ko naintindihan? Eto nga, ang daming hindi nakaintindi niyan eh. Tama, nagtatampo sa Diyos. Yung pala, mali pala sila nang hinihingi. Kaya delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Siya ang magbibigay ng desire mo. He will give you the desire. So kanino galing yung desire? Sa Diyos. So pag bumabad ka sa Diyos, bumabad ka sa Word, yung desire mo, galing sa Diyos. Kaya mababawasan yung maktol, mababawasan yung tampuhan sa ministry, mababawasan yung mga stress, magiging harmonious yung relationship. Bakit? Kasi ang goal nating lahat, mahalin si Jesus. Hindi ako nabate. Ano ngayon? Mahal ba niya si Jesus? Ikaw, mahal mo rin. Eh di okay. Naintindihan nyo? Oo. Eh di mababawasan yung mga stress sa ministry. Ang common goal lang natin, mahalin si Jesus. How do you stay? Abide in the Word. How do you abide in the Word? It's all across scriptures. Mula pa sa dinami-dami ng pwedeng ibilin ni, sino po assistant pastor niyo, Bishop? Mrs. niyo po, okay? Kung Mrs. niyo sa tingin ko, anytime kaya niyang pumalit sa inyo. Kasi yung mga Mrs. marunong pa yan eh. Okay. Amen? Alam niyan. Huwag niya isuot mo, pangit. Di ba? Pero kung ibang tao, mahihirapan. Ano ba sasabihin ni pastor, halimbawa kay Lord, sabi niya, Panginoon. Sabi niya, Chris, ano po yung pastor? Magsasabbatical ako, pahinga ako 2 taon. Bakit po? Wala, napagod lang ako. Ikaw muna, pastor, ha? Huh? Ikaw muna. Ha? Lahat ng problema ko sa'yo muna. Ha? Okay, alis muna ako. Bye-bye. Kaya niya ba yun? Hindi. Si Joshua, isipin niyo yun. Si pastor pa lang yun ha. Humati ba si pastor ng dagat? Hindi, di ba? Si Moses humati ng dagat. Si Moses hinati yung dagat, 10 plagues sa Egypt, ang dami-dami niya ginawang miracles. Si Lord gumawa ng miracle gamit si Moises. Tapos isang araw, umakyat si Moises sa bundok, pagbalik nila Aaron, wala na si Moises, hindi na siya kasama. Tapos sabi ni Lord kay Joshua, patay na si Moises. Ikaw na. Kung ikaw si Joshua, ha? Ano ang unang bilin ni Lord kay Joshua? Ano? Chapter 1, verse 8. Chapter 1, verse 9, be strong, courageous. Chapter 1, verse 8, never let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so you may be careful to do everything that is written in it, so you will be prosperous and successful. Sa Matthew, sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It makes sense. You meditate on it day and night. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Ibig sabihin, sa lahat ng decision mo, ano sinasabi ng salita ng Diyos dito? Kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nagde-devotion, hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-attend ng mga D-group, mga cell group ninyo, mga services ninyo, ano ang susundin mo kung hindi mo alam? Ang problema naman, yung iba, ang daming alam. Mali naman yung puso. Yung iba, mali na nga puso, wala pang alam. Yung iba, ang daming alam, dapat
kung tama ang puso mo, gusto mo makilala si Lord, gusto mo siya mahalin pabalik, susundin mo yung sinasabi niya. Paano mo susundin kung di mo alam? So ngayon, aalamin mo ngayon. Di ba? Pagdating sa John chapter 6, ano sabi niya? Sabi niya sa disciples, John 6 verse 68, sabi niya, you're not living too, are you? Sabi niya sa disciples, iniwan si Jesus ng libu-libong tao kasi hindi pa na niya gusto maging hari. Iniwan siya ng mga tao. Yung mga tao, akala namin libre lang pagkain dito lagi kasi lagi siya nagpapakain di ba? Ano ba yan? Pakainin yung ano. Alis na sila. Akala nila magiging hari yun. Akala nila matutupad lahat ng mga gusto nila sa buhay doon. Tapos ano nangyari? Ang sabi ni Jesus, habang iniiwan siya ng marami, lumingon siya doon sa 12. Sabi niya, kayo, alis na rin ba kayo? Ano sabi ni Pedro? Kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. You have the words of life. It's always the word. It's always the word. Psalm 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 119 verse 11, I have hidden your word deep within my heart so I may not sin against you. Pagdating dito, chapter 15 verse 3, you are already clean because of the words I have given you. It's always the word. Wala pa po ako. I've been a Christian since I was 8. So I've been a Christian for 48 years now. Wala pa akong na-meet na Kristiyano na powerful na ginagamit ni Lord na hindi in love sa Bible niya. Okay? So kung gusto niyo mahanap yung direction ni Lord, gusto niyo ng buhay na talagang si Lord ang nasusunod, gusto niyo nung hindi natutuyo, Psalm chapter 1 verse 2, his delight is in the word of the Lord and on it he meditates day and night. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, ang siyang binubulay, ibig sabihin lagi mong iniisip sa gabi at araw. Hindi po pwedeng sa church lang nagbabasa. Huwag po kayong secret agent. Di ba secret agent? Ay, Christian ka, hindi halata. Ang galing mo magdala. Lahat ng ginawa namin kabalbalang, ginawa mo rin. Okay. So I'm gonna leave you with that. Alam nyo yan eh. Ngayon, magtatanong ako sa inyo, ano ang problema? Kasi mga workers kayo eh. Meron ba kayong, nasan yung mic? Baka pwedeng may magtanong o mag-share para ma-address natin. Bigyan ko kayo ng 2 question. Magpa 5:30 na. 2 question. Okay. Meron ba kayong problema na gusto i-address? Walang personalan na. Baka sabihin nyo, ano po kasi, ano masasabi nyo si sister, ano kasi nangaano eh. Huwag ganun ha. Okay. Meron bang bagay sa ministry na nahihirapan kayo? O meron ba kayong struggle na hindi nyo malampasan? Doesn't have to be specific. Okay? Pero habang nandito ko, kung saan ako pupunta, hindi kayo makakapunta. Okay? Ayan. Sige po, meron pong question? O kahit ano? Kahit anong question? Sige na, bilis. Dito, may magtatanong dito? Sige na po, huwag kayong mahiya. Matalino lang ang nagtatanong. Totoo, matalino lang. Kahit sa school yung matatalino, yun ang mahilig magtanong. Okay. Kasi yung nag-iisip lang ang nagtatanong. Sige po, may tanong po kayo? Kahit po sino? May gusto kayong maghingi ng suggestion tungkol sa pag-aaral ng Bible, paano mag-aaral, saan mag-uumpisa, gano'n. O kung anong gusto niyo? Ano po? Anything? Anything before we worship the Lord and close in prayer? Okay. Gusto ko kayo tanungin, natutunan ba kayo sa dinamin ng pinagsasabi ko? Baka wala kayong natutunan, kaya wala kayong tanong. Okay. Okay, sige po. May question? Any questions? Any questions? Worship team? Anybody? O gusto nyo, isulat nyo lang. Okay lang din. Sulat nyo, tapos bigyan nyo sa kanya. Ipitan yung 500. Sige po. Pag 1.5, lalagyan ko ng Greek word tsaka Hebrew word yung sagot. Hindi, joke lang po. Sige po, please, anything, anyone. Sa dami ninyo, walang tanong kahit isa. Bilis po. Struggle saan? May nagtatanong dito. Ano yun? Struggle saan? Sige na, huwag kayo mahiya anak. Tayo. Palakpakan nyo naman sila. Ayan. Dancers ba? Mga mananayaw ni Yahweh. Yan. Ano po, kung mag-start po magbasa ng Bible, saan po yung recommended nyo na book po na mag-start po? Sa Revelations. yung bagong-bago ka, talagang ngayon ka lang babasa. Revelation, maganda.
Tapos i-quote mo. Ganyan. Post mo sa Instagram, The Four Horsemen, #good vibes. Book of John. Kasi yung Gospels, Matthew, Mark, Luke, kasi ganito yan yung Gospel, iba-iba ng purpose yan kung bakit sinulat. Kaya iba-iba sila ng atake. Okay? At saka, malalaman mo na totoo ang isang nangyari kapag pinagkwento mo yung iba-ibang tao tapos hindi sila eksaktong pare-pareho ng kwento. Ibig sabihin nangyari talaga yun. Okay? Malalaman mo daw, sabi ni J. Warner Wallace, isang cold case detective na atheist dati, tapos naging Christian, malalaman mo sa husgado na nagsisinungaling yung mga testigo pag pare-pareha sila eksakto ng testimony. Ibig sabihin, pinag-usapan nila. Okay? Halimbawa, manood kayo ng pelikula, manood kayo ng Avengers, gano'n. Oh, 3 kayo. Tapos kausapin kayo, hiwalay, magkwento kayo. Iba-iba kayo ng kwento. Ang hindi lang maiiba, kailan kayo nanood, sino-sino kayo nanood. Pero pag pinagkwento ko ano pinanood nyo, anong natanda mo doon sa story, iba-iba kayo matatandaan. Kasi iba-iba yung tumama sa inyo eh. Tama? Okay. Yung Matthew, sinulat yan para sa mga Hudyo. Sinulat ni Matthew, ang iniisip niya yung mga Hudyo para patunayan sa mga Hudyo na si Jesus yung Messiah na darating. Yung Luke, yung Mark, isinulat yan under the guidance of Peter. Si Mark po, hindi siya kasama sa 12 disciples. Anak-anakan siya ni Pedro. Siya yung nagalit, natatandaan nyo nagalit si Pablo. Sabi niya kay Barnabas, wag na isama si Mark. Yun yung Mark na yun. Kasi nung bata pa siya, maglo-isip niya, iniwan niya sa isang missionary trip sila Pablo na attract siya dun sa mundo. Okay, tapos nung pagbalik niya, naging anak-anakan na siya ni Peter. Si Peter nag-aruga sa kanya. Ngayon saan nagsusulat? Kaya mapapansin mo sa Book of Mark, mas ginagalang si Pedro doon. Sa Book of Mark, hindi nyo makikita na iniwan ni John si Pedro nung tumakbo silang dalawa. Hindi mo makikita na sinabihan siya ni Jesus ng Satanas. Bakit? Anak-anakan ni Pedro nagsulat eh. Mas magalang siya doon kay Pedro. Naintindihan nyo? Pero, eyewitness account yun. Kagaya ni Matthew, eyewitness account yun. Pero ito, kwento ni Pedro, pero hindi siya chronological. Bakit? Kung ano lang ang topic, yun ang kinikwento ni Pedro, yun ang sinusulat niya. So, totoo lahat yun, pero hindi yun sunod-sunod. Okay? Pagdating ni Lucas, si Lucas, isinulat ni Lucas yung Book of Luke, yung Gospel of Luke, para kay Theophilus, isang high-ranking Greek leader. Kaya pag binasa niyo yung sa Luke, Dear Theophilus, nakalagay. Okay, ibig sabihin ng Theophilus, friend of God, pero Greek yon, okay? Greek na leader yon. Sabi niya, inayos ko na to ng sunod-sunod. So kinuha niya yung Gospel ni Mark, kinuha niya yung Gospel ni Matthew, inayos niya na sunod-sunod. Ang pinakaunang nasulat yung Book of Mark. Okay? Tapos si Matthew, tapos si Luke. So yung kay Luke, sunod-sunod na. Wala pang Book of John. Pagdating ng Book of John, hindi niya na kailangang ulitin yung ginawa ng 3. Kaya tinan mo sa Book of John, wala nang nativity story. Di mo na makikita, pinanganak si Jesus. Ano na? Pinakilala na ni John kung sino talaga si Jesus. In the beginning was the Word. And the Word was, sinabi niya na, si Jesus, hindi siya basta ordinaryong baby na pinanganak. Anak siya ng Diyos, siya yung salita na gumawa sa buong mundo. Kaya magandang mag-umpisa sa John kasi makikilala mo talaga si Jesus. Okay? So mag-umpisa ka sa John, basa ka ng isang chapter sa John, isang chapter sa Gospel, pili ka ng isa, Matthew, Mark, Luke, isa. Tapos basa ka ng isa sa Psalm, isa sa Proverbs. Do that every day. Okay? Pagtapos ka na doon, pagtapos ka na sa Gospel, pumunta ka na sa epistle. Pero nga mas maganda, magpa-coach ka sa mga leaders mo kasi may iba-iba ng Bible study guide ang churches eh. Okay? Maganda rin yun. Halimbawa, si pastor nagsiseries siya ng lessons, mas maganda nakasunod ka doon. Pero sa personal reading mo, ganon. Tapos pag malalim-lalim ka na, pumunta ka na ng Old Testament. Pero Genesis muna. Yung Genesis chapter 1, actually buong Genesis, kasi sa 50 yung kay Joseph, napakagandang libro ng Genesis. Lahat ng beginnings nandun. Huwag kayong magpapaniwala sa public school na science na nagsasabi, na nagtuturo ng theory of evolution. Hindi yun totoo. Ginawa tayo ni Lord. Okay? So, yan. Tapos, yung Genesis, importante yun. Importante yun na mabasa mo yung Genesis kasi nandun lahat ng simula. Tapos, pagdating na pag nag-move ka na, medyo kailangan mo na ng guidance kasi baka mabulunan kayo sa mga mabibigat na libro sa Bible kagaya ng Numbers, Hosea, Ezekiel. Mabibigat siya mga libro na yan eh. Okay, so kailangan nyo ng guidance ng mga leaders ninyo. Okay? Okay, malinaw? Okay, good. Anything else? Anything else? Meron pa po? Check. Going once, twice, bingo. Pastor. Yes. Question daw po, paano daw po mag-serve sa secular job or sa workplace? Ay, ang ganda. Okay?
paano mag-serve sa secular job? Nung bata pa po ako, bawal kami lahat sa secular. Tama? Naalala ko yung isang drummer namin sa church, teacher ko sa drums, Papuri Singer, batch 4, nag-drums sa school. Christian school pa yun, Holy Child Academy. Ang teacher namin sa Values Education, mga pastor, nag-drum siya sa, ang tawag doon? Tawag doon yung cheering competition. Field demo. Nag-drum siya sa cheering competition. Sinuspin din ng church. Ganong kadogmatic ang church dati. Okay? Ang hirap nga ikasal nun, hindi ka makapagpatugtog ng love song eh. Kakasal ka eh. So parang, ngayon mas lenient na ang church. Dati pa naman, ganito na yan. Kasi affected ako eh, kaya pinag-aralan ko na maigi. Okay. Sa Bible po, hindi lahat ng sumulat ng Bible nagsaserve sa temple. Okay? Si Nehemiah, engineer siya. Si Nehemiah, engineer, pamangkin ng hari, natalo yung hari, nag-serve siya ngayon sa isang unbeliever na king, si King Cyrus. Si King Cyrus ang nag-finance ng pagtatayo ng walls ng Jerusalem. Okay, secular ba yung job niya? Secular. Spiritual ba yung ginawa niya? Spiritual. Galing sa secular. Sino nag-finance? Hindi nga believer yung nag-finance. Okay? Naniniwala ako pagdating sa trabaho, sa nation building, sa mga ganyan, gagamitin ni Lord yung mga paraan na minsan hindi pasok sa kahon natin. No? Si Cyrus, masamang hari yun pero tinawag niyang may anointed one. Naintindihan niyo? Si Nebuchadnezzar, ginamit ni Lord, ganon, yung uwak, ginamit ni Lord para magdala ng pagkain kay Elijah, unclean bird yun. Okay. So, yung secular, importanteng wag nating i-demonize yung secular. Tanong niyo bakit? Unang-una, ang ibig sabihin ng secular, pang tao, hindi pang demonyo. Pang tao, secular. Engineering, medicine, secular yun eh. Okay? Paano kung musician ka sa church? Pwede ka ba tumugtog sa sa mga hindi church na Kung ako tatanungin, pwede. Pipiliin mo yung pyesa mo. Siyempre, hindi ka tutugtog sa yun, yung Tanduay, Oktoberfest. Siyempre, hindi ka tutugtog doon, lasingan doon di ba? Pero maraming pwedeng tugtugan. Tugtog ka sa wedding. Kasi kailangan mo buhayin yung family mo Okay? Tugtog ka sa wedding. Maganda bayad sa wedding. Okay? Tugtog ka sa mga corporate events. Okay? Alam niyo, if you are undeniably good, people will take notice and they will be willing to pay good money for you. Okay? Kahit nga matubero ka lang, ikaw pinakamagaling sa, buong Taytay, ikaw pinakamagaling na tubero, ikaw pinakamahal Tama? Okay. So, kasi dapat yung secular disappears in the backdrop of sacredness when you become a Christian. Why? Kasi sabi ni Paul sa Colossians, in everything you do, do it for the glory of God. So in effect, anything and everything in your life is sacred now. Wala na tayo sa panahon ng mga priest na mamamatay ka sa temple pag mali kang hindi mo nasunod. Okay. Pero syempre, wag natin kakalimutan yung sacredness ng church service, di ba? Pero anything you do outside the church is ministry as well. Daniel served in the most corrupt government of his time, but he was there for the glory of the Lord. Si Daniel yun, Shadrach, Meshach, Abednego, they stood their ground. So ano nangyari? Maganda yung testimony nila, yung masamang hari, naggawa ng magandang batas. Anong batas? Mula sa araw na to, ang lahat ng nasasakupan ng Babylonia, igagalang ang Diyos ng mga Hudyo, si Yahweh, walang magsasalita ng kahit anong masama kay Yahweh, igagalang siya dahil siya ang tunay na Diyos. Isipin nyo, masamang hari gumawa ng napakagandang batas dahil dun sa tatlo. Ganun yan. Ang nangyari kasi ganito, tinan nyo ang West. Ngayon na lang sila nakaka-recuperate. Pero halos kinain sila. Muntik lang mamatay ang Western civilization. Kinain siya ng wokeism, ng liberal left, at saka ng communism na kinakain na siya ng sobra. Walang makapalag. Tanong niyo bakit? Bakit? Saan dapat papalag? Saan? Halimbawa, ang kalaban mo, wokeism, leftist, okay? Kalaban mo mga lawmakers na ang ginagawang batas, abortion, divorce, same-sex marriage, bawal na mag-quote ng Bible, hate speech na siya. Sa Canada, may nakulong. Hate speech na ang mag-quote ng Bible Okay, sino ang mga gumawa niyan? Saan niyang ginagawa? Saan niyang ginagawa? Sa Congress yan ginagawa. Tama? Tanong,
Paano papalagan yan? Sa church ba? Hindi. Papalagan mo yan dapat sa Congress din. Walang Christian sa Congress. Sino magsasalita para sa atin? Bakit? Kasi sa loob ng church, noong 1980s, naging sobrang dogmatic ang church. Sabi ng maraming Christians, pag naging Christian ka na, iwan mo yung trabaho mo. Magpastor ka, mag-serve ka lang sa church. Andito lang ang Diyos. So kinuha ngayon ng church, lahat ng mga influential na tao sa labas, sa kultura. Ibig sabihin ng kultura, education, entertainment, music, movies. Pinagkukuha lahat, science and technology. Kinuha yung mga Christians. So naipon tayo sa church ngayon. Sino naiwan doon? Wala nang representative si Lord doon ngayon. Sumabog ngayon yung atheistic evolution. Samantalang sino ba ang father of modern science? Sino? Sino ang father of scientific revolution? Si Sir Isaac Newton. Nung na-discover niya yung gravity, hindi niya sinabing, alam na natin kung paano gumagana yung gravity. Walang Diyos. Hindi. Ang sabi niya, ngayong naintindihan ko kung paano gumagana ang gravity, lalong lumaki ang paggalang ko sa Diyos na gumawa ng gravity. Christian yun Ang kaso, nung advent ng charismatic movement, yung revival ng 1980s, hindi naintindihan ng church. Akala ng church dapat tatanggalin mo sa mundo yung mga tao. Hindi mo dadalhin yung liwanag ng Diyos sa mundo. Baliktad. Madilim dun Nung nagliwanag sila, dapat hindi mo tinanggal. Buti sa showbiz, hindi umalis si Gary. Kung umalis si Gary, hindi magiging Christian si Sam, si Piolo, si Yeng, si Moira. Siyempre, hindi sila perfect. Pero isipin mo na lang kung hindi sila Christian. Di lalo na. Di ba? Pero hindi yan mga yan naging Christian kung iniwan ni Gary yung post niya. Naintindihan nyo? Siyempre, ginagalang ko yung mga tinawag ni Lord. Ray Ann Fuentes, nagpastor sa US. Yun ang calling niya. Pero ang problem, nung panahon dati, maraming nagdidemonize kay Gary. Christian ka na, ba't nandiyan ka pa rin? Hindi nila maintindihan yung passion ng tao na nandito ako kasi kailangan nila ako dito Alam nyo ba, pag nasa set ng ASAP, kasi nakapag-ASAP ako ilang beses, pag nasa set ng ASAP, bago mag-start, nagpapa-devotion si Gary sa backstage. Walang makapalag. Si Gary yun Kahit na iglesia ka, kahit na anong religion mo, pag tinawag ni Gary, guys, let's pray. Punta ka doon. Gary Valenciano yun Naintindihan nyo? Yung sinabi ni Mordecai kay Esther na, you have been called for such a time as this. Yung buong Book of Esther nga, ni isang beses, walang salitang God dun Wala, sa Book of Esther. Hindi na ba? Ba't nasa canon siya? Ibig sabihin, si Lord kumikilos siya kahit hindi siya nakasulat. Hindi mo siya maikakahon. So ang challenge ko sa inyo ito, yung mga workplace ninyo, yan ang pulpit nyo. Kasi si Bishop, with all the gifts that he has, kung nagtatrabaho ka sa Jollibee, hindi po kayang pumunta ni Bishop sa kusina ng Jollibee at magpakita ng testimony ng isang mabuting Kristiyano doon. Ikaw ang nandun. Naintindihan nyo? Pupunta ka dito para ka i-train. Etong church, ituring yung barracks. Hindi na wala dito ang totoong gera. PMA ito. Ang problema sa church, dinala lahat yung sundalo sa barracks tapos hindi binalik. Yung dati, alam nyo ba, 1980s, magbukas ka ng TV, prime time prime time, dinner time, 7 o'clock, pagbukas mo, Bible quiz on air, Ronald Ramey. Tandaan nyo ba? Bible quiz Bible quiz, prime time, oras ng probinsyano, ang mapapanood mo, Bible quiz. Lipat mo sa kabila, Jesus the Healer, lipat sa kabila. Puro Christians, iba-ibang program, may kiddie shows, Tapos masyado naging dogmatic ang church, masyado tayo naging highbrow, masyado tayo naging Pharisaic. Ginagamit ng demonyo yung media, labas tayo sa media, nag-alisan sa media, sino natira? Ano nangyari ngayon sa noontime show? Ano sinasabi sa noontime show ng mga host? Pag yung anak mo gustong magladlad, kung mabuting magulang ka, susuportahan mo. Ibig sabihin, pag hindi mo sinuportahan, masamang magulang ka. Isipin mo yan, sila na nagtuturo sa'yo kung paano maging mabuting magulang. Hindi na yung Bible. Bakit? Kasi yung mga naniniwala sa Bible, masyadong magkamali sila ng pagkakaintindi ng pagpakabanal, ibig sabihin ng banal, sila lang magkakasama, iniwan natin yung kultura. Ayun, nangyari sa kultura. Kaya ako hindi ako umalis sa comedy. Alam niyo ba, nagsashow pa ako sa comedy? Music museum, mga gigs. Nagpaalam na ako sa mga drinking bars. Sabi ko, nagkakasal na po ako, hindi na ako pwede sa drinking bar. Okay? Pero sa theater, pwede pa rin ako. Bakit hindi ako umalis? Kasi kahit hindi mga Christian doon, nagiging audience ko
Nasisharean ko sila ng gospel paunti-unti. Yun ang podium ko eh. So kung ano yung podium nyo, alba, engineer kayo. Oh, ipakita nyo na merong engineer na hindi tatanggap ng maleta. Amen! Gets nyo? We need, ano sabi ni Lord? Ano sabi ni Lord sa parable of the talents? Do business on my behalf. Binigyan niya ng talents, yung king binigyan ng talents, tapos sabi niya, do business on my behalf. Or do business in my name, or engage with this money in my name, or sa ibang translation, occupy in my behalf. Ibig sabihin, kunin niyo yung mga teritoryo sa pangalan ko. Kaya nga galit na galit dun sa nagbaon sa lupa eh. Bakit? Kasi tinago nung nagbaon sa lupa kung kanino siyang tao habang wala yung hari. Kasi hindi siya gumalaw. Kasi takot siya sa mga kalaban. Naintindihan nyo? So, nasan yung kalaban? Nandito ba sa church? Wala. Nandun. Nasa school ninyo. Nasa workplace ninyo. Doon tayo mag-occupy. Dadalhin natin yung liwanag ng salita ng Diyos doon. Okay? Ngayon, paano mo yan gagawin kung walang may secular job? Paano? E di magiging kulto na lang tayo. Magtayo tayo ng sarili nating New Jerusalem in Taytay City. Tapos si pastor yung appointed son, may son na eh. Appointed pamangkin of God. So, ang challenge ko sa inyo, I want to encourage you, secular work is also ministry. Okay? When we say ministry, one thing, it's work inside the church. Another thing is you respond to the calling of God in your life for a specific time. So if you've been called to do corporate job, do it with all your heart for the glory of the Lord. Okay, sinasabi ko nga, kung nasa office ka, ikaw dapat yung maaga, ikaw dapat yung magaling, ikaw dapat yung hindi nag-uuwi ng stapler. Kung nasa Jollibee ka, ikaw yung mapangiti, palangiti, 'di ba? Ikaw yung palabati ng customer, ikaw yung pinakamabait. Pag may problema sila, mapapansin nila yan kung Christian ka eh. Pag may problema sila, sa iyo lalapit, pag-pray mo naman ako. Iba 'yun. Oh. Ikaw yung hindi ka nag-uuwi ng Coffee Mate, ketchup, ganun. Okay. Basta maging magandang testimony kayo doon. Kasi saan ba manggagaling yung mga pupunta dito? Hindi ba sa mga workplace ninyo, sa mga schools ninyo? Okay, so galingan ninyo kung saan kayo nilagay ni Lord. Amen? Okay na po? Okay na po? Okay na? Meron pa? Sige po. Hello po. Ang Ate question... Thea. Hi. Okay. Okay, ang question ko po, nabanggit nyo kanina na there's no growth sa comfort zone, which is naniniwala na din po ako doon. Sa terms po ng ministry, paano natin malalaman na nasa comfort zone na tayo? And paano natin malalaman na it's time na to move dun sa comfort zone natin? Tsaka, yun, kung paano ka aalis sa comfort zone mo para mag-grow. Ganun. Ano po, uminom ka ng tiki-tiki? Ate Thea, ganito. Sa mga nagtatanong, Kuya Ruther, paano ko malalaman anong tamang ministry sa akin? Yun muna ang umpisa niyan eh, di ba? Ganito ang suggestion ko sa inyo kung bata pa kayo ha, salihan nyo lahat. Mag-volunteer kayo sa lahat ng kaya nyong salihan. Tapos mag-process of elimination kayo. Okay? Salihan nyo lahat, tapos mukhang mas effective. Hindi ako effective dito, mukhang panglangit lang yung boses ko talaga. Parang hindi matatanggap sa lupa. O, lipat ka naman dito. Diba? Iba kasi, ang ilig-ilig. Kakanta ako. Sa puso tumitingin si Lord. Hindi kami si Lord. Maawa ka sa amin. Natitisod kami. Okay. 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 Sasalihan mo lahat. Tapos makikita mo kung saan ka mas nag-a-add ng value. Because the more value you add to other people, the happier you become. Sabi ko sa inyo yung saya na kaya mong gawin para sa ibang tao yun eh. Tapos pag nakita mo sa may ibang tao, saka ka lang sumasaya eh. Ngayon pag na-obsess ka pagpapasaya sa sarili mo, hindi ka masasaya, maaaliw ka lang. Okay? So, yan. Tapos, doon. Ngayon, pipili ka na ng isa ngayon. Pag-pray mo yan, of course, tapos pipili ka ng isa, doon ka na ngayon magkukomit.
Tapos, syempre, pahirap na ng pahirap yan. Di ba? Okay. Tapos, pag naabot mo yung threshold mo, yung sinasabi natin comfort zone, ibig sabihin magaling ka na. Okay, ganito yan. Ang kung sa lahat ng grupong salihan mo, ikaw yung pinakamagaling, lagi, ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamatalino, wala nang space for growth sa'yo. Ibig sabihin, maghanap ka ng ibang circle na hindi ikaw yung pinakamagaling. Huwag ka ma-obsess na doon, hey, tuwan-tuwa sila sa akin, ako pinakamagaling. Wala nang growth sa'yo. Kailangan ka ako po mahilig umupo sa mga upuan na hindi ako dapat kasali. Alam mo yun? Yung upo, pero hindi ako nagmimiron lang ako, hindi ako bumabangka. Pag alam ko na hindi ko level yung mataas yun, hanggat saan ako makadikit, hanggang doon lang ako, pero kasi nang sinanghihigop lang ako ng powers doon eh. Nakikinig lang ako eh. Pag tinanong ako, doon lang ako magsasalita. Okay? Ganyan. Tapos, naisip na iba talaga, kaya mo hindi magsalita? Oo, kaya ko. Tapos pag na-hit mo na yung comfort zone mo, ibig sabihin, either okay ka na, ang galing-galing mo na, maayos na, di ba? So, dalawa pwede mong gawin. Okay. Isa, kahit hindi sa loob ng church nyo, magkaroon ka ng circle na magpapagrow pa sa'yo. Okay? Yung mga pastor dapat may ganun din eh. Di ba? Meron kayong circle na... Okay? Kasi alam mo, sa pastor mahirap eh. Kanino kayo magsasabi ng problem, i-chismis kami pag sa church. So kailangan may iba kaming pastor na kasi lalo dapat mas mataas sa amin, tatay-tatayan namin, kuya-kuya namin, ganoon namin pwede mag-correct sa amin, di ba? So, ganoon. Okay? Naalala ko yung 3 pastor nag-usap-usap, sabi ng isa, magsabihan tayo ng mga weakness natin. Ano mga weakness mo? Ang weakness ko, patawarin ako ng Diyos. Minsan, nangungupit ako sa offering eh. Sabi ng isa, ikaw, ako ang weakness ko, minsan, nanonood ako ng mga hindi dapat pinapanood sa internet. Ikaw, anong weakness mo? Pag-pray niyo ako, ang weakness ko, sobrang chismoso ko eh. Wala akong naririnig na hindi ko kinikwento. Mag-ingat kayo. Okay. Pag nando ka na sa comfort zone mo, hanap ka for your own growth, hanap ka ng circle na hindi ikaw pinakamagaling para natututo ka. Tapos sa circle mo, dahil comfort zone mo na yon, ibig sabihin na reach mo yung threshold ng excellence, dapat kingmaker ka na. Ibig sabihin, mentor ka na dapat. Dito nasisira yung maraming celebrities, maraming artist, pati pastor. Bakit? Ayaw nila magpasa ng baton. Komportable ka na, na-reach mo na lahat, narating mo na yung promised land, nagawa mo lahat ng goal ninyo. Ano na ngayon? Ang next na project mo na dapat, ipapasa mo na yung skills mo, pili ka na. Siyempre, may mga design. Alam niyo ba si Dr. Miles Monroe, 20 years bago siya mag-retire, naka-ready na yung papalit sa kanya? Kaya nung namatay po si Dr. Miles Monroe, biglaan pagkamatay niya hindi nag-collapse yung movement. Bakit? Nakaabang. And it takes an awful lot of humility to do that. Kasi aaminin mo na isang araw, mawawala ako dito. O kaya isang araw, iba na kailangan nila, hindi na ako. Matinding humility kailangan mo doon. Okay? Ganun naman aalis naman tayong lahat panapanahon lang yan Diba? So, ganun. So, ang mangyayari, yung halimbawa ikaw, kung halimbawa music director ka, mag-train ka na ng mag-music director. Multimedia ka, mag-train ka ng multimedia. Kung komportable ka na sa pag-multimedia mo, sinasabi ko sa'yo, ibang ball game yung pagtuturo. Ngayon, maa-agitate ka na naman doon kasi hindi mo comfort zone yun Hindi mo na comfort zone magturo, comfort zone mong gumalaw. Di ba? So, labas ka na naman ng comfort zone, mag-grow ka na ngayon. As a foot soldier, no. As a mentor. So, iba na. Ibang level na. Papunta ka na sa mentorship. Gets nyo? Ayun. Lagi may space for growth. Lagi. Okay? So, yun. Did I answer your question? Thank you po. Anybody else? O nag-ahawi ka lang ng buhok? Sabi nito. Okay na tayo? Okay na? God is good. Ay, isa pa po, si Nanay. Sige po. About po sa love, ano po ba talaga or paano po talaga namin
i-express yung tunay na love base doon sa command ni Lord na love. Kasi may command din pong love your enemy. Na kung minsan po sa mga tao, parang ang hirap pong i-express or kailangan po ba na kahit bad, mahalin or yung hindi tamang love po kasi yung sacrifice para pong ganun. Auntie, ano po pangalan nyo? Emma Estrada Cruz. Emma Estrada Cruz. Bumbo, Emma Estrada Cruz. Isa rin ako, Estrada Cruz. May karapatan ako sa hacienda. Okay. Natuwa ako kay Ate Emma. Kasi sabi niya, Pastor, tungkol po sa love. Akala ko sasabihin niya, paano ko po malalaman kung siya na yung para sa akin? Okay. Tungkol po sa love, ha? As far as scriptures go, eto lagi ko sinasabi, titignan mo yung scripture, okay? Ganito po. Sabi ni Paul, when he was discussing the gifts of the Holy Spirit no, sa 1 Corinthians chapter 12, tapos sabi niya, desire for the greater gifts. Di ba? Merong gift of teaching, may gift of tongues. Tapos sabi niya, lahat ba nagtatongues? Ibig sabihin, hindi. Lahat ba nagtiteach? Hindi. Lahat ba nagpaprophesy? Hindi. May kanya-kanya tayong gifts. Sabi niya, desire for the greater gifts, and tapos sabi niya, and I will teach you the best way. Ano yun? Pumunta siya ngayon sa love. If I am able to speak in tongues of angels, no? But have not love, I'm just a clanging cymbal. Tapos sinabi niya na kung ano yung love. Love is patient, love is kind, okay? So, yan. It does not rejoice in wrongdoing. So, yan yung alam natin na love. Okay? Ang problem ganito, pakinggan nyo sa mundo, tinan nyo mga post nila yung Salonga, di ba, nila, akala ng mundo, ang ibig sabihin ng love, endorsement. Hindi. Ang akala rin ng mundo, ang ibig sabihin ng love, tolerance. Hindi rin. Kasi, Christians, makinig, ang basis natin, yung Word of God, okay. Wala kang mababasa sa Bible na love is tolerant. Wala. We should be tolerant to one another. Pero love is tolerant? No. Okay? Love is patient. What's the difference? The difference is this. Tolerance tells you to live and let live. Hayaan mo sila, kanya-kanya tayong trip. Yun ang tolerance. Okay? Patience. Meron kayong goal, pagpasensyahan mo hanggang makarating doon. Yun ang patience. Love is long-suffering. Gusto ng Diyos, di ba? Sabi ni Peter, it's not that God is slow in keeping His promises, but not wanting anyone to perish. Kasi long-suffering si Lord. So, hindi niya tinotolerate yung tao. Hinihintay niya. Naintindihan niyo? Patient siya. So, ano yung isa pang face ng love? Romans 12:9. Love must be sincere. Ano itsura ng sincere love? Hate what is evil. Cling to what is good. Hindi who is evil, what. Okay? Lalo pagdating sa internet, hindi lahat kinokomentan o pinapatulan. Okay? Kasi minsan, pag hindi natin alam kung paano gawin, mas malaking damage pa yung nagagawa natin kaysa makatulong tayo. Tama? Kulit ako, kala ko. Patingin po ng verse, Romans 12:9. Okay. Romans 12:9. Love must be sincere, hate what is evil. So, tayo po mga Christians, dapat makadevelop tayo ng loathe sa evil, yung talagang nagagalit ka sa evil. Hindi sa tao, nagagalit ka sa evil. Dapat may galit ka sa corruption, dapat may galit ka sa immorality. Bakit? Para hindi mo lalapitan. Naintindihan nyo? Halimbawa, ginagawa sa anak mo, tapos hindi ka nagagalit. Mahal mo ba yung anak mo talaga? Love must be sincere. Ano yan? Basa. Oh. Kahit sa ang translation, yan eh. Hindi yan dislike, hindi keep away, hindi hate. Hate.
hate what is evil. That's the only time you can cling to what is good. Why? Because you draw the line. Evil, good. Meron kang binary system sa isip mo. Merong evil, merong good. Ayaw ko ng evil, yayakapin ko yung good. Period. Okay? Ngayon, so ibig sabihin, pwede mong mahalin yung tao nang hindi mo siya ini-endorse. Kailangan ba awayin mo siya? Hindi. Huwag sa kanya magalit. Magalit ka doon sa evil na nasa kanya o doon sa ginagawa niyang mali. Pero pwede mong gawin yon nang hindi mo siya dinudurog. Ang dami nang ginawa ni Jesus niyan eh. Ano sabi ni Jesus? Binato ka ba nila? Hindi po. Neither will I condemn you. In-endorse ba niya? Hindi. Go and sin no more. Hindi niya in-endorse yung sin. Galit siya sa sin eh. Okay. Sinaktan ba niya rin? Hindi rin. Minahal niya. Naintindihan niyo? Kasi the cliche is true. People will not care how much you know unless they know how much you care. Kailangan maparamdam mo muna sa tao na talagang mahal mo siya. Maramdaman niya yun, hindi lang sa salita. Maramdaman mo siya and you are there for that person. That is the only time you will earn the right to speak. Lalo kung rebuke ang ibibigay mo. Yung rebuke po, ini-earn po yan. The right to rebuke is earned. Hindi pwedeng rebuke ka lang ng rebuke. Yan nangyari sa internet kahit sino nire-rebuke di ba? Hindi pwede. Okay? Dito ba okay lang ba kay pastor? Halimbawa may 4 years old dyan, tumayo, pastor, mali yung tinuturo mo. Pwede ba yon? Hindi, di ba? Ang magsasabi, ang mag-uusap, yung mga staff, pag merong may pag-uusapan sila, ganun din yan. It's earned. Sa totoong buhay, ganun din po. Kung magsasalita tayo ng rebuke, ihuli na natin yung rebuke. Ihuli na natin. Paramdam muna natin na mahal talaga natin yung tao. Gets niya? Okay? Saka natin. Ngayon, pag willing na talaga silang makinig, saka natin sabihan. Okay? May mga times na sila na mismo magtatanong eh. Alam niyo, may nagtanong sa akin. Kasama ko sa theater dati. Sabi niya, born again ka, di ba? Matagal na to. Sabi niya, born again ka, di ba? Sabi ko, oo. Ba't ang bait mo sa akin? Sabi niya, born again ka, di ba? Oo. Ba't ang bait mo sa akin? Sabi ko, bakit? Ikaw lang ang born again na na-meet ko na tinuring akong tao. Nung sinasabi niya yun, lasing siya. Cast party nung play namin. Ako yung bida, hindi pwedeng wala ako dun. Ako yung main character. LGBT to. Wala pang term na LGBT nun. Yung hikaw niya dito, ang dami Ganun. Naging close friend ko yun. Nagkaanak yun, nagkaasawa, nagkaanak. Kaya lang, matagal kami nagkahiwalay, medyo bumalik sa lifestyle niya, tapos nagkasakit. Nung bago daw mamatay, hinahanap ako. So, sana nagkakaroon siya ng repentance. Hindi pa masyadong Facebook na mahirap maghanap ng tao. Pero nagising sa akin kasi minahal ko siya eh. May anak siya dahil sa akin kasi minahal ko siya. Mahalin nyo. Tapos pag minahal nyo, makikinig na yun eh. Nasasabihan ko sila eh. Sinasabi ko, alam niyo hindi ako mag-agree sa lifestyle nyo. Christian ako eh. Pero alam nyo, sasalo ko ng bala para sa inyo. So pag nagsalita ako, nakikinig sila. Sinasabi ko, hindi ako naniniwala na natrap kayo sa loob ng maling katawan. Addict ba ang Diyos? Nag-trip siya? Niniwala ako, posible na mas mana ka sa nanay mo. Kasi nauna yung nanay mo ng 9 months eh. Hindi pa nakikita na tatay mo, nakatira sa nanay mo. Lalo kung nasa abroad tatay mo, kasama mo lagi nanay mo, nagmana ka sa nanay mo. Pero hindi ka babae, lalaki ka. Naintindihan nyo? Tinatanggap nila. Bakit? Close kami. Hindi yung kahit sino lang, ikaw, hindi pwede. It has to be earned. At maglalagay si Lord. Huwag kayong matakot. No? Hindi pa katapusan ng mundo. Maglalagay si Lord ng tamang tao para magsabi doon. Ngayon, kung evangelism at lahat naman kinakausap mo, okay lang. Pero dapat sa evangelism, ang pinapakilala mo si Jesus, hindi pinapakilala mo yung kasalanan ng lahat ng tao. Ang pinapakilala mo doon si Jesus eh. Diba? Tsaka kung magtitira ka ng isang kasalanan, tirahin mo lahat. Tirahin mo lahat. Lahat na nanonood ng porn, lahat ng mga lalaking lahat ng babaeng, lahat. Lahat ng mga babaeng domineering, lahat tirahin mo. Tama? Huwag ka magsisingle out ng isa kasi may alienate sila. So, imbes na lumapit sa Diyos yun, magagalit. So, ganun po. Okay, so, wag natin i-endorse, mahalin natin, pero wag nating ayunan. Kasi dapat galit tayo sa mali. Pero dapat alam natin paghiwalayin yung issue at saka yung tao. Yung tao mahal ng Diyos, yung kasalanan hindi. Malinaw? Magalit tayo sa kasalanan, mahalin natin yung tao. Amen?
Tayo po tayong lahat. Let's sing a worship song to the Lord. God is good. God is good.